Kung may balak kayong mangutang ngayong mga panahon na 'to, well, huwag kayo sa akin lumapit. Huwag muna kayong mangutang ngayong mga panahon na 'to. Hindi magandang mangutang ngayong mga panahon na 'to at kung gusto niyo malaman kung bakit, panoorin niyo 'tong video na 'to. Saan ka man naroon, magkaramay tayo sa OFW Journeys with Charm! Bakit nga ba hindi magandang mangutang ngayong mga panahon na 'to? Alam niyo ginawa ko talaga 'tong video na 'to kasi gusto ko kayong warningan or i-advise na please, iwasan muna nating mangutang ngayong mga panahon na 'to. Mangutang sa bangko, I mean. Kasi, itong mga reason na 'to ang sasabihin ko sa inyo kung bakit hindi maganda mangutang ngayong mga panahon na 'to. Number one is inflation. So, alam naman natin, pinag-usapan na natin yan dun sa last kong video. I-share ko ulit sa inyo tong link para mapanood nyo ulit siya. So, inflation, pagtataas ng mga presyo, kaya hindi advisable na mag-loan tayo kung para lang rin naman sa personal needs natin. Kasi nga, mahal ang mga bilihin ngayon. Kung kayo nakapasa na kayo sa driving, sa mga kaibigan ko dyan dito sa Dubai, huwag kayo muna mag-loan para bumili ng sasakyan. Kasi nga, mataas ang bilihin ngayon. And double ano tayo dito, double whammy o kaya dobling sapak or sabihin na natin para kayong binigyan ng mag-asawang sampal kung maglo-loan kayo. Kasi bukod sa mataas yung inflation, mataas yung interest rate. So ano nga ba yung interest rate? Siyempre, interest rate na ino-offer sa mga bangko pag maglo-loan tayo. Yun yung cost of borrowing money. At ayan, i-explain ko sa inyo kung bakit pag mataas ang inflation, mataas din ang interest rate. Pag mataas ang inflation, like ngayon, 'di ba sa Philippines, ang inflation is 6.1%. So pag mataas ang inflation, ang ginagawa ng mga central banks para pababain yung inflation is itataas nila yung interest rates. So itong interest rates na to, right now, ang interest rate na ino-offer ng central bank is 6.5%. Central bank is the bank of the bankers. So, yung central bank, hindi sila diretsong nagpapautang sa atin. So, sa mga banks sila nagpapautang. Yung mga bangko, commercial bank, sila yung nangungutang sa central bank. So, of course, hindi pag yung mga commercial banks na yun ang magpapautang sa atin, papatungan nila yung interest rate. So, hindi 6.5% ibibigay sa atin, mas mataas pa. And research ko yung mga interest rate ng mga loans ngayon sa mga bangko sa Philippines, 10% ang pinakamababa and it can reach up to around 30%. 26% yung isang nakita ko. So, ganun kataas ang interest sa mga loans. So, kung maglo-loan tayo, kawawa tayo. Kasi syempre, ang mahal-mahal. Alam nyo, kahit nga so tayo yung affected, 'di ba? Tayong mga ordinaryong mamamayan na maglo-loan sa mga bangko. Lalo na kung yung ilo-loan lang natin is gagamitin lang natin for our personal needs or maglo-loan tayo para bayaran yung luma nating loan, yung dati nating loan na nag-accumulate na. So, meron din akong kilalang mga ganun na mangungutang ng lump sum para bayaran yung lumang loan tapos magbabayad na ng fixed dun sa bagong loan na kinuha. Kaya lang, ngayong panahon na 'to, mas mataas. Okay sana yung gano'n na mafi-fix mo na kung mas mababa yung i-o-offer na interest rate. Kaya lang ngayon, mas mataas ang ino-offer na interest rates kasi nga mataas din yung interest rate from central bank. Actually, kahit mga companies, hindi sila, ah, iniiwasan din nila mag-loan ngayon kasi nga mataas yung interest rate. So, ibig sabihin, pag yung interest rate, it's the cost of borrowing money. So, yan yung cost pag nanghiram ka ng pera, may binabayaran ka rin na cost.
So, yung mga companies, hindi rin sila naglo-loan, iiwas din sila sa loan as much as possible. So, hindi nila i-expand. Kung may plano sila mag-expand ng business, hinto muna kasi mataas yung interest rate. So, mas konti yung perang lumalabas sa economy. So, yun yung magiging reason kung paano bababa yung inflation rate. So, kaya nagtataas ng interest rate yung central bank para maging konti yung nagsi-circulate na pera in the economy, and then it will lead to a lower inflation. Pero yun nga, sa panahon na 'to, hindi magandang mag-loan kasi sobrang taas ng interest rates. So yan, nakita niyo na kung bakit tumataas din ang interest rate sa mga bangko. So sabi ko nga sa inyo, para tayong binigyan niya ng mag-asawang sampal, 'di ba? Ang taas na nga ng babayaran natin na interest or cost ng pera na hiniram natin sa bangko, tapos kung gagamitin pa natin siya sa personal needs natin, ang mahal din ng babayaran natin. So parang parang we are bombarded with higher expenses or interest rates na babayaran natin from both sides, from the side ng bank sa pagbabayad natin ng loan natin and sa side ng pagbili natin ng mga pagbabayad natin sa mga personal needs natin. So, lugi tayo. Kaya yun ang two reasons na hindi advisable na mag-loan tayo ngayong mga panahon na 'to. Third reason, alam naman natin hindi stable ang situation ngayon sa mundo, may instability tayong nararamdaman, na-experience, and siyempre nakakalungkot yung mga nangyayari, pero siyempre lalo na para sa atin na mga nagtatrabaho dito sa Middle East, we need to be very mindful and careful sa ating spending, sa ating gastusin. So, as much as possible, mas maganda na hindi tayo mag-loan kasi para wala tayong obligations. In case na something happens, dahil sabi nga natin, there's instability, hindi maganda yung situation ngayon, hindi natin alam kung ano mangyayari in the future. So, mas maganda na wala tayong obligations to pay a loan. So, in case na something happens, like for example, hindi rin maging stable yung ating mga trabaho. So, hindi tayo nag-aalala or kung kailangan nating umalis muna ng bansa or something like that, at least yun nga, wala tayong maiiwan na obligation. And yung mga loans kasi, di ba, bukod sa masakit siya sa bulsa, masakit rin siya sa isip tsaka sa damdamin. Yung talagang it will drag us down. Yung apektado pati yung health natin, di ba? Meron din ako mga kaibigan na nakita ko kung gaano yung hirap kapag meron kang loan na kailangan bayaran, natatawagan ka pa ng mga bangko para maningil kasi kung wala kang trabaho, kung hindi ka nakabayad ng dito nga sa Dubai, ma-late ka lang ng isang araw. Kagaya ko, may time lang na na-late ako ng isang araw na pagbayad ng credit card, tinatawagan na ako ng bangko, 'di ba? So, yung mga gano'ng situation nakaka-stress. Kaya iwas na muna tayo sa loans. And then, fourth reason, siyempre lahat naman tayo, yun nga, lahat tayo, pare-pareho tayo na napagdadaanan ngayon na mataas yung bilihin, um, unstable yung economy, alam naman natin mga nangyayari sa paligid natin. So, mas okay na rin na, kasi baka sabihin natin, oh, hindi pala ako maglo-loan ng bangko, pwede bang sa'yo na lang ako manghiram? O manghihiram na lang ako sa kaibigan ko or sa kamag-anak ko. Pero siyempre, kung kaya naman natin na hindi, siyempre dapat maging considerate din tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak. So kung kaya naman na hindi pa mag-loan, hindi muna manghiram, kung kaya pa nating maghanap ng additional source of income, let's try our best. Kasi siyempre pare-pareho nga tayo ng pinagdadaanan ngayon and malaking tulong pa rin sa mga kahit ba may konting extra yung ating mga kaibigan or ating mga kamag-anak, malaking tulong pa rin kung meron silang maitatabi for
emergency purposes or for their needs din na extra, 'di ba? Para dahil syempre pinaghirapan din nila 'yon. So, then fifth reason, tama ba? Fifth. Fifth reason is let's take advantage of the high interest rate. Syempre pag mataas yung interest rate na ino-offer ng mga commercial banks sa mga maglo-loan, syempre tayo kung mayroon tayong extra and we will be the one lending money to the bank by putting our money in the bank, creating savings account, syempre mas malaki rin yung interest na makukuha natin, di ba? So it's a good time to take advantage of this situation na sa savings account lang natin ilalagay yung pera natin pero we are able to earn more than before. Although yung mga siyempre ngayon yun nga yung mga digital banks yung nag-o-offer talaga ng matataas na interest rates. Pero we can take advantage of that, 'di ba? So kung meron tayong extra, we don't need to borrow money, then we can save and we can lend it to the bank so the bank can lend it to others and at the same time we will get paid for the interest. So, yun yung mga reasons why I'm suggesting or recommending na as much as possible, let us avoid taking loans during this time. Kasi, mahirap nga yung panahon ngayon and mas maganda na yan yung meron tayong, yung nakapag-ipon talaga tayo ng cash or ng savings natin na hindi from borrowed money kasi mas mahirapan tayo magbayad ng loan na may malaking interest. So, yun lang. I hope kahit maikli lang tong video natin, sana nakatulong sa inyo. Sana na-feel nyo talaga na, di, kaya ko to, hindi ako maglo-loan. Um, antayin ko muna na or kung maglo-loan man ako, it's to buy assets that we can earn from then, hindi lang siya to pay for our personal needs, 'di ba? Kasi lugi tayo pag ganun. So, yun lang. Sana nakatulong pa rin itong video na ito sa inyo. If you have any comments, suggestions, and constructive criticisms, don't hesitate to put your comments down below. And please like and subscribe this channel then to inspire me to make more videos. And hopefully, I will be able to help more OFWs. And yun, by sharing lang some information that I learn and I research for you. So yun, thank you and till next video. Bye!